Alleluia, Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan, at kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng pari na hindi natin kayang gawin bilang mga mananampalatayang Katoliko? At ano nga ba yung mga bagay na kaya nating gawin pare-pareho? Sa araw pong ito ay sisimulan po ang pagpaplano para po sa magiging piyesta natin ng 2026. No? Traslasyon 2026. Kasama po naming mga pare ay ilan sa mga miyembro, kawani ng ating simbahan, ilan sa mga volunteers natin sa simbahan. Sisimulan po namin ang pagpaplano hanggang bukas. Ayan, hanggang bukas. Kailangan ba talaga ng mga pari? Hindi ba kaya ng pari na siya na lamang ang magplano? Malinaw po ang ebanghelyo sa araw na ito. Mayroong pagkakaiba at may pagkakapareho ang ating tungkulin o gawain sa pagitan ng mga pari o mga mananampalatayang Katoliko. Halimbawa na lamang po, sinabi sa ebanghelyo, kausap ng Panginoon ng kanyang mga alagad. At ang sabi niya,
Kung ano ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang inyong ipahintulot sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ano ibig sabihin po ito? Ito po ay yung tungkuling pangangasiwa. Pamangangasiwa, pamamahala. Marahil hindi po natin maitatanggi, yan po ay nasa balikat ng mga pari or the ordained ministers. Po. Ibig sabihin, kung ano't ano man ang mangyari, ang mananagot sa harapan ng Diyos ay ang mga pari. Gayunpaman, makikita rin po natin sa Ebanghelyo, may mga tungkulin din tayo. Sama-sama bilang mga mananampalataya at binyagang Katoliko-Kristiyano. Halimbawa na lamang po doon sa unang bahagi. Pag mayroong hindi pagkakaintindihan, pag mayroong alitan, hindi mo na kailangang tawagin pa yung pari para pagbatiin kayo. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo, kung mayroong nagkasala sa iyo, lumapit ka, kausapin mo. At magsama ka pa ng ilan para tulungan kayo. Ibig sabihin po, ang tungkuling tayo ay magkaisa, magkasundo, ay hindi lang naiiwan sa mga pari na nangangasiwa. Ito ay tungkulin nating lahat. Ito ay inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya malinaw po dapat na tayo ay maging kasangkapan ng pagkakasundo sa ating pamayanan. Huwag nyo nang pagtagalin. Huwag nyo nang hintayin na mapansin ito ng pari o nung iba pa na nasa katungkulan. Ito ay tungkulin po natin. Huwag po nating iwasan, huwag nating takbuhan, huwag nating talikuran. Malinaw po ang Ebanghelyo. Kung meron tayong hindi pagkakasundo, kung meron tayong alitan, bilang isang pamayanan, gawin po natin ng paraan na kayo ay magkausap, na kayo ay magpatawaran. Simula halimbawa sa pamilya, hindi mo kailangan na laging tatawagin mo ang nanay at tatay mo para pagkasunduin kayong magkakapatid. Tungkulin po natin bilang magkakapatid na mag-usap, magpaliwanagan, at magkasundo. Tungkulin po natin lahat yan. Hindi lamang naiiwan sa mga pari. Gayunpaman, ang pare may tungkulin na makinig sa ating kumpisal. Hindi po yan para sa lahat. Ito po, kung titingnan nyo sa Ebanghelyo, ang kausap niya lagi yung kanyang mga alagad. At ang sinasabit, binibitawan niyang salita, kung ano ang patawarin ninyo sa lupa, patatawarin sa langit. At kung ano hindi pinatawad sa lupa, hindi patatawarin sa langit. Ito ay para dun sa mga alagad, sa mga ordained ministers sa mga panahon ngayon. Tungkulin po namin yan. At yan ang ibibigay namin sa inyo. Kaya nga po ba, hindi ganun karami ang kaparian at marami tayo. Kaya ang ginagawa natin sa kumpisalan po natin dito sa Quiapo, bago pa sumikat ang araw, meron naghihintay ng pari sa atin para makinig po sa atin. Hanggang lumubog na ang araw, nandyan pa rin po sila. No? At least, 2 pare at a single time naroroon. Bakit? Dahil alam namin na hindi lahat ay nabigyan ng pribilehiyo na makinig ng ating mga kasalanan, na makinig sa ating mga kumpisal. Ngunit mayroon pang ikalawa na tungkulin tayong lahat. Maliban doon sa paggawa ng kaparaanan para tayo magkasundo, magkaisa, sa bandang huli, kung napansin ninyo po, meron pa rin po tayong tungkulin. Ano yon? Ipagdasal ang bawat isa. Ipanalangin ang bawat isa. Bahagi na po ng buhay namin bilang pare, humihingi ng dasal sa amin. Father, padasal po. Father, pakisama naman po.
Father, pakisingit naman po sa panalangin ninyo, sa prayers ninyo. Yan naman po ay aming malugod na ginagawa at tinutugunan. Gayun pa man, kung titignan po natin yung Ebanghelyo, mapapatunayan po natin ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihan. Lalo't lalo pa kung tayo ay magkakasama. Ano sabi sa Ebanghelyo? Kung meron daw ilan sa atin, 2, 3 na nagkakatipon, naroroon ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, dahil ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan, anuman ang hingin ninyo, ipagkakaloob sa inyo. May tungkulin po tayong ipagdasal ang bawat isa. Ipanalangin ang bawat isa. Lalo't lalo pa kapag tayo ay nagkakasama. Kaya hindi natin tinatanggal yung panalangin ng bayan sa banal na misa. Na pagkatapos ng homilya, atin pong sama-samang idinudulog sa Diyos ang ating mga kahilingan para sa buong simbahan, para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan, halimbawa ay may karamdaman, naging biktima ng sakuna, at maging yung mga kaluluwa ng ating mga yumaong kababayan, ating isinasama sa sama-sama nating panalangin doon sa tinatawag natin sa misa na panalangin ng bayan. Kaya wag niyo pong basta-basta lamang babaliwalain yung panalangin ng bayan. Hindi ko po alam kung ano nasa isip natin na pagkatapos ng humilya at tayo ay patatayuin, hindi ko alam kung napapakinggan pa po natin yung binabasa ng ating lektor na mga ilang mga petisyon o mga kahilingan sa Diyos. Hindi ko po alam kung ating binibigyan pa ng pansin ito o basta na lamang tumatayo tayo, lumilinga-linga at naghihintay na maupo na. No? Bigyan natin ng halaga yung puntong iyon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Kung kayo ay magkakasundo, 3 o higit pa, ibibigay ng Diyos ang inyong kahilingan. Ganun makapangyarihan ang panalangin ng bayan. Amen? May mga tungkulin po tayong dapat gampanan, ngunit may mga tungkulin tayong dapat gampanan na magkakasama. Gawin natin na ito ay ating matugunan dahil abot-abot ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos kapag sa panalangin at pagkakaisa at pagkakasundo tayo ay nagkakasama.